ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipid, isang Diyos, isang hari, bayan mawin ng papuri, bayan mawin ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalaan kami ay masangkot, panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos sa sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inapura ng mga anghel si Lot. Madali, ialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-atubili pa si Lot datapwat sa habag ng Panginoon. Halos kalat-kari na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga anghel, iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kabululan para hindi kayo mamatay. Ngunit sumagot si Lot, huwag na roon, Ginoo. Sa bagay, napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako. Ngunit napakalayo ng mga kabululan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya madali ka, hindi ko maituloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon kaya tinawag na Zoar. Mataas na ang araw nang sapitin ni Lot ang Zoar. Ang Sodomo at Gomora ay saka pa lamang pinaulanan ng Diyos na naglilingas na asupre. Tinupok ng Panginoon ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't siya'y naging haliging asin. Kinabukasan, si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ng Panginoon. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapainlang lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking hurno.
Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Pag-ibig mong walang hangay, lagi kong inaasahan. Poon ako yung siyasatin, ako yung subukin. Hatulan mo ang iniisip ng sarili't layunin. Pag-ibig mong walang maliw, ang kasama at kaakbay, at ang iyong pagtatapat, ang palagi kong patnubay. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Sa parusa ng masama, huwag mo akong idaramay. Ilayo pa rin sa parusa ng mahilig sa pagpatay. Ilayo mo sa kanilang ang gawaing kasamaan, mga taong sa tuwinay naghihintay na suhulan. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Ngunit ako, ang pasya ko ay matuwid ang gagawin, kaya naman iligtas mo at mahabag ka sa akin. Ako'y iligtas sa panganib na ano paman, sa hayag na pagsamba ko'y pupurihin ang may kapal. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Poon, ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kaniyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gandang umaga rin. Atin pong narinig sa ating ebanghelyo kung papaanong bumagyo ng napakalakas at habang nakasakay ang mga alagad ni Jesus, pati na rin siya na natutulog noon. Na narinig natin sa ating ebanghelyo, takot na takot silang mga nakasakay sa bangka dahil baka po sila'y mamatay bunsod sa napakalakas na alon at hampas ng tubig. Kaya minabuti nilang gisingin si Jesus. Ang sabi nila, Panginoon, lulubog po tayo. Napakalakas po ng bagyo, tulungan po ninyo kami. At alam niyo po, sinabi ni Jesus, pinagsabihan po sila. At sinabi ni Jesus, bakit kayo natatakot? Ang liit-liit naman ng inyong pananampalataya. Dito po pinapakita sa atin na, oo, may mga unos sa buhay. May mga pagdadaanan tayo. Pero sana, huwag tayong matatakot sapagkat dapat alam natin sa sarili natin na mayroong Diyos na kontrolado ang lahat ng bagay.
God is in control always. Kaya dapat huwag tayong mangamba sa anumang sakuna o unos na darating sa ating buhay. Minsan kasi dahil sa sobrang takot, nakakalimutan na natin na mayroon tayong Diyos na naririyan at handang tumulong sa atin. Mayroon tayong Diyos na kontrolado at kayang gawin ang lahat ng bagay. Alam niyo po, maibahagi ko lang po, nung ako po'y seminarista pa lamang, ay mayroon po akong kaklase na alalang-alala. Baka po kasi siya ay mapalabas sapagkat hindi po kasi siya makabayad sa mga gastusin sa seminaryo. Kaya kumonsulta po siya sa kanyang spiritual director at ang sabi po ng spiritual director, huwag kang mag-alala. Gagawa ng paraan ang Diyos. And true enough, meron po noong benefactor na naghahanap kung sino ang kanyang mapag-aaral. Kaya itong benefactor na ito, siya na ang nagbayad ng gastusin ng seminarista sa seminaryo. Ano po ang pinapakita sa atin ito, mga minamahal na kapatid? Sa lahat ng ating alalahanin, sa lahat ng ating mga pangamba at takot sa buhay, dapat pakatandaan natin na mayroon pa ring Diyos na kontrolado ang lahat ng bagay. Mayroon pa ring Diyos na handa tayong tulungan sa anumang pangamba natin sa buhay. Ang sabi ng isang manunulat, si Stephen Furtick, the only way God can show us He is in control is to put us in situations we can't control. Sa mga pagkakataong nangangamba tayo, sa mga pagkakataon na hindi na natin kaya ang mga problema sa buhay, pakatandaan natin na kontrolado pa rin ng Diyos ang lahat ng bagay at hindi niya tayo pababayaan, lagi niya tayong tutulungan. Ating pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Tatayo ang lahat. Mga kapatid, sumusunod sa anak ng Diyos, maging ang hangin at ang alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro, naway maging malakas sa pananampalataya, higit sa lahat, sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat nagmumula ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama sa langit, patatagin nawa kami ng mga pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos. At magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. O Diyos,
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang hanggan. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng may lakas loob ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagkawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagtulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
mahal kita. Tubig kita'y sasagipin. Magpakailanman. Ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinangaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, panalangin mo kami. Tatayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat. Purihin natin ang Panginoon. Halina sambayanan, sama-samang maging daan, akayin lahat ng tao na maglingkod
lingkod ng totoo, aming patrong San Isidro, kami panalangin mo na maging tapat kay Kristo, maging bayang magkatao. Halina sambayanan, panahon ay ilaan, mag-alaya matalino sa kapuspalan na mundo. Sambayanan ni San Isidro, minamahal ni Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat.